sa level 5. Ato na ning gitun-an karon since nga ang level 5 is level of holiness man sumala sa pagpadayag sa balang spirito sa iyang anak alagalon. Mao ni karon unsay gamit kay dili man gud ta mabalaan, no? Kung dili ta moagi ani. So needful gyud nga moagi ta niini. Gani daghan mga kasimbahan na wala kasabot unsa na ang baptism of fire. Di ba tuluman nakabuk atong agian nga baptism, di ba ingon diya sa Mark 16 verse 16. Oh. Digingon ang pulong mutuo ka mabautismo maluwas ka. Okay, unsa man day nang giingon diha nga bautismo? Ato naman ang gidiscuss. So wala na maghisgot og usa ra ka bautismo. Ingon siya he who believes and he baptized will be saved. Oh, notice nato nga adunay tulo ka bautismo. Mao tong una, baptism of repentance nga itusno ang tao sa tubig, no? Kanang baptism from dead works o muna pasabot nga tumuto atong mga daan nga mga kasalanan nga angay natong ilubong sa tubig aron mahimo tang bag-o. So notice ninyo from level 1 to repentance. Mao na ang coverage sa anang baptism of repentance. Dayon dili lang ana gani ingon sa Mateo 3:11 man atong gi quote nga verse. Ingon pa manggali dinhi nga ingon si John the Baptist nga adunay moabot nga mas labaw pa kanako. Tingali siya diri indeed I baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So notice ninyo tulo na ka baptism. So nag-start ng baptism of the Holy Spirit sa teaching nato about Holy Spirit, no? So, level 1 yapon to siya. So, ang yang coverage, level 1, Holy Spirit, dayon level 2, level 3, level 4. Level 4 na siya, no? Pag abot na to sa level 5, start na diha na po ang baptism of fire. So, ang baptism of fire, unsa may kahulugan ani, muna ni siya, chastening, tests, trials, and sufferings. Dayon, muna nang makita nato ni nga mga verses sa pulong, unsay gamit. Gani sa Hebrews 12 verse 6, for whom Elohim loves, he chastens. Unsa nang chastens? Yahang gipanton, yahang gibunalan. Oh, ang uban ana, and scourges, no? Napagay scourges o rebuke or scourges. Scourges gipanton, gidisiplina. So sa pamay laing synonym sa chastening. Ato yung chastening is discipline. No? O unsa may purpose sa pagdisiplina sa ilim sa tuwa? Aron dili ta mahimo illegitimate. Ba? Unsa may inyohang pagsabot aning pulong? Gani kini gihulagway lang ni siya sa usa ka katubitang ingon diri nga usa ka parable of the wedding feast parable of the wedding feast. So makita bitaw ninyo dinhi nga ako dugay naman gyud kong namalandong ani nga di ba nang invite dito og mga daghan kay tanan, no? Yung galit the kingdom of heaven is like a certain king arrange a marriage for his son. Dayon ingon diri napadala siya og magbubuhat. Dayon sa verse 10, nag-ingon diri sa Matthew 22 na, so those servants went out into the highways and gathered together all whom they found both bad and good. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. Kini giparable lang ni siya, pero naa ni siya kahulugan sa spiritual. Nakakaplag ito, no? Humana, napuno na ang wedding hall, ug daghang mga bisita. Unya, niadto dito ang hari, ug nakita niya dito, sa sa hall, no? Sa wedding hall. Nga naay tao dito nga walay wedding garment. Walay sapot para pangkasal. So he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. Then the king said to the servant, bind him hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. So sa day po pasabutan na igsuon. So since kita unang-una gi-invite sa wedding feast, or kung kita ba ang bridegroom, kinahanglan nakasuot gyud ta sa sapot ng takos sa pagkakinasal o takos sa pagkasal. Na dili man nato makaplagan o wala ta ani. Gani ingon nga anak, gikastigo ta kay aron dili ta mahimong illegitimate. Sa may illegitimate. Dili tinuod nga anak. Sa ato pa kining tawo diri nga nisulod, illegitimate kuan siya guest. Wala niya tagaig bili ang invitation sa hari. So mo po na karon nga daghan kayong mga tao or mga sa Christian world. Gusto lang nga born again, gusto lang nga musimba kay kung sa rin giapas aron lang gid mo prosper. Na dili beta in ana.
Ingon diri dili lang kay mutuo ta kay muuswag ta no. Ingon sa Philippians 1:29 nagisgot diri nga dili lang kay mutuo ta niya naa pagoy pakapin. Unsa ingon diri? For to you it has been granted on behalf of Yeshua not only to believe in him but also to suffer for his sake. So dili lang dayta kay mutuo ra kundi mag-antos pud ta. So diri karon kaning chastening, no? Kaning karon nga mga part gyud ni siya. So mo ta na nga for whom Elohim loves he chastens. So kung gihigugma ta ni Abay Elohim, gihigugma ta niya. So og wala mo kasabot og dugang word aning chastening na pa ni diri ingon sa Revelation 3:20 or 3:19-20. Nag-ingon diri 19. For as many as I love, I rebuke and chasten. Oh, gibadlong og di kastigo. Sa man chastening di ay. Ako diri gyud ko nitubo sa akong obedience gyud. Sa diha nagipanton gyud ko tudo sa Elohim. Gawas nga gi-rebuke ka, gi-chasten ka, sa man gi-chasten. Kana bang gitagaan ka og balatian sa imuhang lawas. Oh, chastening na siya kanang hilantan ka grabe kay tanan. Sakit sa tiyan nga grabe kaayo, para ba nag-ingon ni Paul nga turn in the flesh. No, kanang turn, kanang tunok dali infirmity sakit, gibutangan siya sakit. Kay para nga malig-on siya, mahingpit siya. Some of you naka-experience na og chastening dinhi. Oh. Nasamad mo, nahubagan mo, madugay kay naayo, kunya sa dihang naghinulsol mo, sa diha na nga nakaamgo mo, ahay pa mo naayo. Oh, chastening to siya nga naman. Gihigugma mo sa Elohim. Gusto gyud mo niya nga mahimog yung takos nga anak. So mo na ingon da di taangay nga mabalaka na kay kanang sickness, no? Sakit. Gani nag-ingon pa man gani diri si kani atong una katong sa diyang naka-experience ko grabe gyud nga chastening. Dito ko timuga nga niawas ang akong abdo. Actually ingon sila hepatitis B to siya. Dayon grabe kay init akong lawas adto. Murag gyud ko gidabdaban na kalayo. Mura na gyud ko nasa impierno. Dayon sa diha nga namalandong ko sa Elohim og unsa gyud iniingon ako sa akong problem, mamatay naman siguro pa ni. Pero sa dihang nabasahan nako ni nga pulong sa Tehillim 118 verse 17 to 18 mo niyang gihatag. Ingon siya, I shall not die but live and declare the works of Elohim. The Lord has chastened me severely, but he has not given me over to death. Oh, unsa iyang diri? Oh, mo gitubang adik giday ko mamatay apan mabuhi ko. O ideklarar nako ang mga buhat sa Elohim. Ang Elohim nagkastigo nako sa hilabihan gayud. Apan wala ko niya itugyan ngadto sa kamatayon. So sa diha nga nadawat nako no ni mga chastening, dako kayo og kanang kahimuan sa akong kinabuhi. Dito ko nasugod og pagkamatinud-anon, dito ko ni samot og ugma sa Elohim, dito ko ni samot og determinado gyud ko. Actually, nganong ni dawat ko atong mga chastening kay tungod sa akong pagka-self-will, no? Oh, naay bahin sa akong kinabuhi nga di ko gustong hilabtan. Di ba? Kamo na mo yung mga private nga di mo gustong hilabtan. Oh, may party lang obedience, submission kang grandma ay 100% obey. Pero dito na ko naigo sa dihang hilabtan ng imuhang freedom sa paghigugma. Papa ninyo? Ana bang youthful lust ba? Youthful love. Nga gusto gyud kang simong pagpangalagad naagyo kay gilantaw nga inday. Di gyud gusto nga hilabtan sa inday sa imong kinabuhi. Oh. Pero bisan kato nga bahin, dili gyud gustong Elohim nga ma-involve ko ato. Nga kanang dating actually kana bitong kita magipugana no nga dili na script dili na biblical nang uyab-uyab or dating asa man mo kita sa scripture na ay dating betrothal is different from dating. Betrothal gali isaad na ka kanang kamo nang duha gisaad na ka sa kwan bakla na yung rabon ni betroth na ta ni Paul ngadto o gibetroth ni Paul ang simbahan ngadto kang Yeshua gisaad na. So kay gisaad na, ngano kinahanglan ko man mo mag-dating, ngano kinahanglan ko mag-uyab-uyab nga kamo namang gisaara naman mo. Bisan pa ana gikastigo ko sa Elohim kay isulod man ko ang bahina. Maunta bawal. Dito ko. So daghan pa gyud kay mga kasakitan nga ako nadawat. Pero anyway, dako ko kaayo kahimuan sa akong kinabuhi. Ang pagkastigo niya Bible. Gi-rebuke nako lahi nang rebuke ha. Ang rebuke igsoon kanang vocal ba oral na siya. Gi-review ka ba kanang kanang itong kanang words gini mo nga nadunggan nga gibadlong gyud ka. Kanang for example kanang i-mention kay na si Brother Dadots nga kuan. Kaning mga bastos. Actually rebuke na siya. Rebuke lahi po ng chasten. Mo bitayon diri sa pulong. Ingon din sa atong nabasa kaganina nga
ang gihigugma sa Elohim iyahang gi-rebuke o gipanton. Ang rebuke, gi-rebuke na ka, pinaagi sa alagad through words. Pero kay dili pa man gyud ka maminaw, no? Nagbagahi man ka, i-chasten na kanya. I-chasten gali, tagaan na kagbalatian. Kuha ninyo, diferensya. Okay, so muna yung dre, for whom Elohim loves, he chastens. So, tinuod kang anak sa Elohim, pantunan gyud ka. Okay. Diri sa lain na mo niyang chastening. Nagisgot man tag test, no? Psalm 11 verse 5, the Lord or Elohim test the righteous. So sulayan ka. So ato na siyang ato man siyang tan-awon diri unsa ning mga meaning anang chastening. Okay. So ato na lang i-list, no? Okay. Ang purpose ani, Elohim's purpose for chastening. Okay, number 1 is to let us know Elohim's love for us. So gipahibalutan nga gigugma ka niya. So muna ang gikastigo. Ganito si grandma, daghang kay tuog nadawat gyud ako, witness gyud ko sa iyang mga chastening. Na ikaduha diri nga grabe kog chastening, ako po nakadawat og grabe nga chastening. Kay nga naman, basta tinuod gyud detang higugma sa Elohim. Nya, kanira bang daghang pagpanton sa Elohim, no? Dako kayang gugma sa imuha. Kay nga naman, naa man gyud say plano sa unahan, no? Gusto niyang magamit kanya sa makusganon nga paagi. Oh. So muna take heed ka. Muna ako karon, minus na gid kaya kung kanang mga gitawag nato mga sakit-sakit kay ngano ga take heed naman ko. Oh, take heed na ko sa ako mga lakang kay kani ato na sipiat di ko grabe ko kasipiatan pero karon take heed na gid ko. Oh, mo ni diri. To let us know Elohim's love for us. So basa na inyo sa Hebrews ato na nang diri, no? Then to affirm that we are his children, not illegitimate. So tinuod gyud kang anak. Affirmation or confirmation or affirm kanang ikaw anak na gyud ka nako. O, di ba? Sa usa ka panimalay, ang tinuod nga amahag inahan ay mobadlong mo correction gyud sa anak, bahala pag mabungo lang anak. O, ni mga anak nga mga manirado sa ilang idulungo. Gani no kanang na-bless ko atong usa sa gi-feature ba sa YouTube about sa Facebook na no nga sa human body ba, sa human structure. Nga kini di atong spinal column naa siya 33 bones no nga ga-connect ba. So, yang pasabot adto nga sa lawas sa tao kanang 33 nagpasabot na nga 33 years gipas ani rabon Yeshua ang sala sa kalibutan. So 33 way siya namatay. So mo na no gipas-an niya. Dayon notice ba ninyo nga naay 12 ribs ang tao. Pasabot na sa 12 tribes. So ang creation sa Elohim makita nimo diri sa paghimo niya sa tong lawas. Gani notice ninyo nganong duha man yung kamot nganong di man tulo. Nganong duha yung tiil. Nya sa yung tiil na pagitag 5. Unsa may bot sabotan na? Sabot mo. Ha? Say meaning. O karon mo kasabot no ngano gid ay kinsa may tawo diri tulog tiil. Kinsa tawo diri tulog kamot. Kinsa tawo diri lima unang makabot yang diri. May pakapin isa. Ha? Hindi wala pakapin diri, may pakapin diri. Oh. Kung ni ako nasabtan ba nga hindi Elohim di ay, no? Naagid siya kanang dili siya naghimo nga wala ray kanang wala meaning ba? O mo ako nasabtan nga naatay 2 hands pasabot duha na ka commandments, duha ka kamot. Shall love Elohim, shall love your neighbor. Di ba? How to love Elohim na 5. Oh, di na kakinahanglan butang pagkitsitsit. Kanilang dang imong kamot, mo na ni imong timayhan na I shall love Elohim with all my heart, soul, di ba? Soul, heart, soul, mind, and strength. So, muna yung first commandment. Okay. So, kung saan ako pakigugma, tanawa lang ng 5. Di ba? Sa akong silingan, muna ni. Kung saan ako pakigugma akong silingan, tanawa ng 5. Okay. So, kinalang kini akong kamot na higugma sa Elohim, kini akong isa ka kamot na higugma sa silingan. Sa imong tiil na po, kini akong isa ka tiil, paglakaw ani kinalang mahigugma ni sa Elohim. Kini sa pagbikas kinalang mulakaw ni nga mahigugma gyud sa silingan. So, gi-feature diha. Dayon sa pagyud, nganong duha may imong mata, nganong dili man tulo, nganong may isa diri. Diba? Nganong naman tayo 2 eyes? Ha? Nganong natin duha ka mata? Kaya ang isa mo tanaw sa Elohim. Ang isa mo tanaw sa welfare sa imong silingan. So, dili pwede nga puro tanan sa Elohim. Ang isa gihatag para sa imong silingan. So, mo na imong diri. Kung nasabtan ba, anong natay 2 hands, 2 feet, 2 eyes, then anong daka ears. Kinalang maminaw ng isa sa Elohim, maminaw bungi sa cry out sa imong silingan. Tagduha, di ba? Nganong mang
isa ka ilong, duha ka bukbangag. Nganong di man tulo, nganong wabay sa diri pa kabit? Ha? O, ngano man na siya? O. O, wala ba na ninyo makita? O. One ear to hear Elohim, one ear to hear neighbors. One eye to love and see Elohim, one eye to love neighbor and see or concern to neighbor. Okay, sa itong bangag, sa ilong, anong duha man yun na? Anong isa man? O. Ako, na-notice na ko ito una, ano na ako ipislamot. Isa ra gid naman sige ginhawa ang isa wala. Ano man din? Oh, kaning atong isa ka bangag sa ilong. Oh, di ba? Ang tao gihuipan sa ilong. Ang tao gihuipan sa gininhawa sa ilong hadapit sa ilong. So sa ato pa kaning isa ka ilong, oh, naginhawa ni para sa ilong. No? Yang isa ka ili bangag, oh, naginhawa ni to extend life para sa silingan. Oh. Sumutong sa diha nga naa ako'y ka bag-id nga igsuon pislangot gud ka ginawa 1 year gid ako tong yantos ano man ni naa ko igsuon nga dili ko maayo timpla niya pislangot sa diha nga naguli ni ay pa nagtangtang. So pislangoton gali mo duha pasabot ha layo na mos ginhawa sa Elohim o nagdumot mo sa inyong silingan di mo may timpla. Okay, ngano man ang babae nganong duha man gid yang bede nganong di man isa o nganong dili man tulo ha. O, dili man na ingon nga, sa inyo, hugaw yung una-una. Anong duha man na? Kaya yung isa, aron pahinumduman. No, yung diri. Ang usa, ka didi, reminds sa bata nga ang nag-nourish ni mo gikan sa Elohim. Diba? Kung wala na gatas nga butang sa Elohim sa didi sa mama, dili ka mabuhi. So muna nga, you should be grateful to Elohim kay yung mama na didi. One verse reminds that nourishment comes from Elohim. And the other one reminds that you are fed by your mother. So ang isa nagpahinumdum na nga gipakaon ka gipadili ka sa imong mama. Mo nang kinahanglan mo honor o respeto ka sa imong mama. Kasi wala ka gid dili. Ha? Ikaw ta padili ka sa imong mama o gi lugaw ra. Kitang siguro ni agita. Diba? Na isa pa gyud, nganong isa ra man imong baba? Nganong di man duha imong baba? Ha? Yang nganong isa ra pud imong dila? Nganong di man duha imong dila? Nganong di man kaparehas adtong bitin nga duha ka buok, isa ka dila, duha ka buok kuan? Sanga. Okay nganongan. Kani man gud atong baba, one mouth means isa ra gid imong padulngan, isa ra gid imong i-confess. Kung para ka sa langit, para gid ka sa langit. Nanti ang dila, di ba? Life and death is in the power of the tongue. So kinalang kanang atong dila mo na igahatag nimo direksyon. Mo na ing barko kana mo na imuhang timon, ha? Kanang rudder kanang dako kay barko, pero ug wala nang timon sa iyang lubot, ay hatuyok-tuyok na. Balo mo na sa barko kanang timon, gagmay pa mi, atong na gagmay pa mi among kalingawan, banat among silinga kay dapli man dagat, nya na dagat kay sunod amay sapa diyang dako. Among kalingawan ato maghimo mi kanang barko-barko. Nya butangan na mong timon. Nya kay na may panahon nga pakuta ka ng barko-barko ba nga nailaya, yung tanang mong timon. Amo ko anong timon? Kung ko anong timon, muandar siya, muana siya, paguban, muatras, muandar, muatras, muatras. Dili siya straight. Pero naa siya rudder o timon, straight kay ang dagan. Pero gikuhaan na mo ka ng timon, ang iyang dagan, anak, din mo, bali naman anak, din, anak mo, anak. Sumon ang tao. Pag wala siya dila, na muhatag niyang direksyon, atras kabanti, atras kabanti. Sumon na igingon diri nga, nga isa ra ta kabuk dila, kay kinahanglan kana nga dila usara iyang direksyon para sa langit. Kanay mong baba usara po ihang padulngan para gyapon. Okay, anyway, mo na ako nasabtan. Mahitungod sa aning mga pagpamuhat sa Elohim sa atong mga kinabuhi. Ug naa po yung mga pinadayag ko gyapon na. Para lang para sa ko lang anong duha ka kamot duha ka tiil reminds you na kinahanglan mulag ka sa Elohim ug mulag ka sa imong ibon. Di na kinahanglan butang pagka-chitsit. Dali nang utana pa tong Amerikano kay pagkanya ito kataog ito chitsit. Siya, why are you not wearing your chitsit? Siya, para daw siya, reminder naman na siya. So, akong itangtang kay, more than na akong gihimo, nag-Bible study na ako. Yung uban, kasi kay tao ng chitsit, lo, kay kabalos commandments. Diba? Ikaw, nagtaod mo. Importante man good nga ang chitsit, or tanang reminder, dili na reminder, di mo tangyod nimo sa imong kasing-kasing. Di sulat yun nimo sa imong kasing-kasing. Di kay pabitay-bitay din. Mga tradisyon man na sa Hudiyo. Importante, gisulat yun si mga kasing-kasing. Okay. So, muna yung dito, Elohim. Kaya na-dali naman tayo. Okay. To affirm that we are His children, not legitimate. As children po, kamo na ibasa sa verses partakers of His
holiness. So ang chastening igsuon, dili gyud ta kaambit ana. Sa pagsingon kag magbalaan ka, dili ka mabalaan o dili ka moagi chastening. Kay ang chastening mo gyud na siya ang maka ambit nato sa iyang pagkabalaan. Gani daghan ang dili gusto ni ngano man. Chastening means disiplinahon ka. Oh. Yang uban sa tuwa, kita ka pa ilalong disiplina. Kana lang submission, kana bitong submission no, dako kay nagkahimuan. Kay ako sa akong kabahin, diha gyud ko na tinadluan, sa diha gyud nga isabit gyud ko ni grandma. Isabit gyud ko og mga elders food. So, unsa ilang ihimo, obey. Dito ko nakaka-on og learning. Dito ko nakaka-on og wisdom. Bisan og supak na gyud kay nimo, submit lang gyud gihapon. Daghan kay kung nangakuha nga pagtudlo sa Elohim. Pero tan-awan ninyo ning mga dili gyud mo pailalom. Ha? Minus kayo learning. Minus kayo og mga understanding sa pulong. Ngano man. Ang Elohim ang God mamuhat siya nimo samtang nagpailalom ka. Pero di ka magpailalom, di mo siya mamugos. Ha? Di siya mamugos ay. Pero privilege kaayo sa usa ka alagad nga nagpailalom or sa usa ka magtotoo nga nagpailalom. Mao na ingon diri, partakers of his holiness. Abi tong holiness dili ra nang kanang limpyo atong physical. Importante gyud nga holiness na asulod. Pero wala po nagpasabot nga ang kinasuluran na po atong hiluan, di na po ta manghilo sa gawas. Pero importante gyud sa ang kinasuluran. Kay otherwise kung imuhang unahon ang gawas, parisiyo ka. Di ba? O gingnan nyo, kamo mga parisiyo, o sama mo sa nitso nga limpyo kay tanan, pinaputi kay tanan, o kita sa gon grabe ka limpyo, pero ang sulod di ay buko o baho. O, sama mo gipahinduan ang mga outside sa tap o sa mga kabiro, ang sulod di ay wala hugas. Oh. So, importante yun nga, unang-una, nahilo dito sa, di ba, kanang gingon drabo ni Yeshua nga, be holy just as your Father is holy, or just as I am holy. So, unang-una, kinsa man si Rabbi Yeshua nimo, di ba? Spirit siya. Oh. So, kay balaan man siya in the spirit, kaya magbalaan mo ta in the spirit. Una gina siya. Dayon down to the soul, dayon down na dayon sa lawas. Ay nana ka, importante. No? Partakers of his holiness. Ang pagkabalaan man guligsoon, unang-una, dirigin na siya may tabo, no? Sa chastening, test, trials, and suffering. Kaya naman, baptism of fire man na siya. Di ba, ang kalayo, sama sa gold. Kung saan nga ang gold, makuha git sa entanang mansa, iagi na kalayo. Oh. Tanan nga mga, kanang, basta meta lang. Oh. Aron mahindo, kalayo gina. Napagay ito sa YouTube, matulad, no? Naigikod sa YouTube ba nga, kung ikaw, maghilaw-hilaw, kas pagpangalagad sa Ginoo, ayaw ka balaka, ay lutuon ra ka sa impyerno. Ano man? Hilaw-hilaw kasi mong pagpangalagat, lutuon ka sa kalayo sa impyerno. So, aron di ta maluto sa impyerno, karon pa lang daan, magpaluto na tas kalayo. Ni Rabbi Yeshua. Kaya maluto na ka, ano, ilabay mo sa kalayo, maluto naman ka. Di ba? Mo na tumakita din, ha? So, mo ni, ha? Ang kuan po as children, ingon nagikastigo ta, may mutang umalambit sa iyong pagkabalaan, dayon mo produce po na siya fruit of righteousness. So, ang bunga gid nga ma-produce anak niya, bunga gid sa pagkamatarong. Kana bitong pagkamatarong nato sa kaugalingon, actually basura na tubangan sa Elohim. Trapo na siya. Ang tinuod nga pagkamatarong gyud, gikan gid ani. Ano man si Abraham, kanos ama siya na imong matarong, di ba sa diha gisulayan siya? Gisulayan siya, ipahalad na imong anak. Gihalad niya. Paghalad niya, nahimo tong basihan sa iyang pagkamatarong. Di ba? Kaklaro ana, ingon diri sa James, kanos nahimo siyang matarong. Sa diha nga gisulayan siya pagpahalad siyang bugtong anak. Klaro man diri, di ba? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect. Okay. And the scripture was fulfilled. Okay, dili was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Okay. And the scripture was fulfilled, which says Abraham believed Elohim and it was accounted to him for righteousness. Okay. So, mo po din diri, ha? Sa diha na nga moagi na tag chastening test, mag-produce na siya of fruit of righteousness. Okay. Naman na sa Hebrews, no? Hebrews 12:5. Imong gali diro. Now, no chastening seems to be joyful for the present. So, walay kastigo nga arang makalipay sa pagkakaron. But grievous, makasubo kayo. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, na-notice ninyo, kung magpailalom yun ka, magpa-training yun ka sa chastening sa Elohim,
Ha? Ang bunga sa pagkamatarong, magdagaya sa mong kinabuhi. Klaro kayo? Klaro na ha? Pagpailalom, isod kayo pagpailalom, labi na og, sige ka kasabaan sa imuhang ipailaluman. Pero sa diha, nga na-train na dahil ka na. Ha? Na-train na ka na, grabe na ang pagbunga sa pagkamatarong. So, muna yung diri, producing fruit of righteousness. Kana atong pagkamatarong sa gawas igsuon, by nature natay pagkamatarong. Pero kana nga pagkamatarong, dili na mao'y pagkamatarong nga nindot sa iyang atubangan. Ang nindot nga pagkamatarong sa atubangan, katulog, nagpailalom ka sa iyang kabubuton. Nagpa-disiplina ka. Oh. Nagpa-chasten ka sa ilihim. Okay, muna siya. Dayon ingon diri, the Lord tests the righteous. So, tinuod kang matarong, sulayan gyud ka. Unsa man ang test? Examine ba ka ng periodical test or ng quiz B? Di ba unsa may purpose sa quizzes? So, ang maestra karon gatudlo pag sa class ugma mag-quiz ta. Unsay tuyo adto? Aron masulayag nakatapon bagid ka wa bagid ka maglingag-lingag. So, ang test di ay is para ma-develop ang atong perseverance sa pagsalig sa Elohim. Like example, di ba si Abraham gisulayan? Okay. So, unsa may na-develop nga ni-obey si Abraham? Ang una-una ni Abraham, kung gibulos ni Sarah, na bisan patay na ang iyahang taguangkan, na mugna ni si Yitzhak, nan kung ako ning ihalad, nan ang Elohim daw po'y mabuhi ani. Muto ang iyahang una-una. Nga, wala na siya mag-ingon nga, di ba, Elohim, kanang, imuon ko nimong amahan sa tanang kanasok niya. Karon ako ba ning ihalad? Niyang paghalad, dili ba kay, nagbutang ka nag-alta, ibutang rin ka si Yitzhak. Ikaw na ibahala, dili. Magkuha, ang ko sige, dungdabong yun nimo, paagasan din nimo dugo. Pero sa una-una ni Abraham, gibuhi, magali niya ang patay nga taguang ka ni Sarah, mamamataw ni si Yitzhak, nan karon, ipa-offer na niya, ako kuning ginoon nga ako, pag human ako dugsa kanin ni Yitzhak, mamatay ni siya, buhi ora po ni siya. So mo to yung una-una. Di yang i-offer. Imbis na, panahon nga iyang dugsa ko na, gising, naalay anghel nga niyon, Abraham, ayang idayon. Kay nakita sa ilim yung kasing-kasing, muubig ka. Paglingi niya sa kasay, nakita niya dito ang usa ka ram. No? Nga na, sangit ang iyang sungay dito sa bush. Then mo yung nahimong offering. So muna ang pagsulay. Developing perseverance and trust in Elohim. Nakasalig bagay ka sa Elohim. Pwedeng karon sulayan. Ang ganina unta, lipay lang po ko kay nanindog na gyud ang mga ministers. So, inanam mo na kong style no nga, dili mo manindog, mutindog ko. Pero mutindog mo, di na kong tindog. Ganina, hindi mo magpumutindog. Ngano ba di ay mahuman tag alas 3? Ha? Pero lagi ang uban lagi, ha? Bad attitude ni ha? Di pagali mahuman ang service, dili gyud mo manguli. Uban nanguli na. Wa pagali mahuman ang service. Alas 12 na. Kami baya gitrain baya gid mini grandma. Nga ang inyong pasangil ang inyong mga anak ang gigutom. Ang iya bang gibilin sa mga ugigutom ng inyong mga anak hala gawas mo pakan-an niyo dito sa gawas then balik ra mo. Ang among service sa tunguna sometimes mga alas 3, alas 4, sa alas 6. Ini ako mga anak gagmay pa ni sila. Gasumog ba ni dorimi pasulatido ba ni ako mga anak. Nya kami pagid nga minister, di pagid niya panaugon dito sa among area. Naay giasan nga pagkaon sa mga anak. Kita niyo unsa na nga disiplin? Pero karon bitaw no, bad attitude guys. Ang katong ni brother nga bastos bang attitude ba? Love does not behave rudely. Tinuod galing na higugman ta sa Elohim, dili ta maginastos sa atong attitude. Wala pa gud na mahuman ang service. Dili ba na service diha kay ang nagdumala dia si Kuya Randy o mga dili oy. Service ba na sa Elohim? Shabbat ba na sa Elohim? Sometimes udi ta ganahan sa nag-preach, magawas ta mo uli ta. That is bad attitude. Nagtuo mo tubangan sa Elohim o ugnanan yung attitude dawaton ta sa gingharian? Dili. Dili pa lang daan gisulayan na ta. Muna ako mga sakop, ako yun yung kondisyonan. Salamat lang sa Elohim, makakontrol-kontrol lang. Tapos ilay, mo gawas din na. Alam mo nang manghi, atos balay kay mukhaw, nakaroon din na. Diha, lagi ka, puyo, lagi ka din ha. So, dahil ina na itong attitude mga igsoon. Actually, part na siya sa holiness. Chastening na siya, rebuke na siya. Discipline na si mong kaugalingon, makalahutay pa ka. Gusto mong ibalik na itong pamagi ni grandma? Yes. Aw. Na, ikaw siguro unang mo atras eh. Kaya may mo, walay na, wag na. Sagot mo? Basta apply na sa tanan. Pag dili business sa Elohim, walay na. Ginaan may pag-training grandma. Sagot mo?
Walay eskwela. Dugot. Oh. Ha? Way piya itay. Sa mo akong kabahin, no? Dili naman ta dedicator. Kamo na lang. Kamo na lang mag-disiplin. Wala man nag-ingon nga kami nagdisiplin ang tungod ni grandma. Kuan lang si grandma kanang gamit lang siya nga helper. Pero ang disiplin ani naabig mismo sa inyo. Kaya ngano, bisan pa kung sao mo na mo ipit, ha? Kung kamo mismo di magpa-disiplin, di mo disiplina. Di ba si Paul siya, I discipline my body. Ako. Ako kung akong kabahin, di na ko para si grandma. Ha? Naama mo yung kagalingon din. Kung man mo na hinungdan niya nga daghay mga matay, espiritu. I tell you, atras na mo daan. Sibat na mo daan kung gamiton ta dito. Mo galing ipaabot mo sa ani nga time, kay gusto sa Elohim dili to mo mapamagi. Ha? For a time lang to siya. Otherwise, wala mabilin din sa manay. Balikon ta to. Silok-silok ning mga ginikanan. I tell you. Na, wa na siguro magtingog kay ani. Kana siya sa parents na puna. Wala man ang parents ni practice. Kamo kung parents, pag-practice gyud mo. Inyo man na. Dili na pug kung makapupugos ninyo nga ako'y mo disiplina ninyo. Otherwise, i-blame ko ninyo, i-blame ninyo ang atina. Naa ninyo. Mo bitaw na usa ka puntos no nga hapit ko nag-reveal ni grandma. Kay ngano man. Even sa akong mga outside na ako na nang pudir ha, hilagtan pa ko niya. Di na nako siya, ina niya tong bahin na manawag ka ni DSWD. Hilak siya, hinilakay ito subangan. Sa pulpito. Wali siya, wali ko. Binirhanay. Kay sobra naman, out of boundary na siya. Out na siya sa akong jurisdiction. Even sa akong mga anak, yan akong hilagtan. Asa naman akong katungod as parents? Tungod akong gingon niya. Hilak. Sometimes, ni-depart ko niya. Obedience ang obedience. Kita na mo. Kami ni Mrs. Wala siya ikasulti sa obedience. Pero during sa time nga gingnan ko sa Elohim, nga sama ba sa sanga ba, pumiro nag-uban pa mo, pero nagi panahon nga ang sanga, magbulag na sila. Pero in Yeshua. Ulit-ulit ko niya. Ano man? Kay time na po to, nga exercise na akong obedience, delete na niya. Diyan na sa kanggabong ni Yeshua. Pero, ay hapon isugod ato, proven karakter na ka. Dili na ka masinupakon. Pinana ba? So ako. Amo mga ginikanan ninyo haman na nga ako, ginikanan ang ko. So, akong pagdadong, sa ako ra pong puder. Ako ra po ng anak, ako ra po ng gibantayan. Kamu po, kay ginikanan man po, bantayin po ninyong anak. Tantan. Diba tama kayo nga itong mga anak, perfect na good ng ilahang attitude risk, mahanay. Pagkadaghan. Sige-expose na niya, mga ulawan din mo ba? Hindi lang natin mo, nga naman. Naaman mo ginikanan. Okay, na to. Nandiyan no? Ande, ingon dire, test is developing perseverance and trust in Elohim. So, kani siya, ibalik-balik lang maggipunin nato ni Og. Kuan sa inyo ha, remind, kaya ano itong mga ginikanan, no? Kaya yung nagagmay bata, kanang, karon lagi, siguro kulang pag gini Og. Mga bitaw na, gusto gid na ako nga mo take care of child care. Wala gid po ni hands-on. Actually, ang hands-on ng child care igsoon, ang teacher gid sa Eden magintana. Yung hands-on gid, unsaon gid pagkuan aning mga bata. Pero mga parents, kamo gyud mo atiman kay ngano, dangerous ba gid kay tanan. Karon luab-luab na gid kay ta. Later on ani, ug wala na ni ay ambot lang unsa kay resulta ni mahanay. So, mo na mong kahadlokan ba nga kamo mga parents, kamo gyud mag-impose og kanang strictness ba sa inyong mga anak. Otherwise, ambot lang, mangambot na lang gyud ko basta kay ako sa akong panahon at least na disiplina man gyud mi sa mong kami mismo disiplina man ni grandma. Ug akong disiplina para lang pud sa akong mga sakop. So kung ugaling na ako'y pagtudlo ninyo, pag-correct ninyo, inyo hanapod nang kanang inyo hanapod nang pahat. Palangitan karon ug ako. Magsige kog sunod-sunod ani ni diri silang mga anak. Wala na ni sila katong nubat lang silang anak. Otherwise, di na po ni sila tuan kay tuan silang anak ako ra pod. Dali ko na pwede. So mo nang ginikanan, kamo gyud. Gani gusto na ko na ikuha ng child care after ani. Humanta pero wala naman ko yung signal anak. Pero na ako yung signal sa marriage counseling. After aning level 7, mo teach ko balik sa marriage counseling. Kay diha daghan kong lagpak ang mga mama papa. Okay, anyway. So na siya no?
So, ang test ani igsoon is developing perseverance and trust in Elohim. 1 Corinthians 10:13. So, di ba sa ingon diha, walay tentasyon na itugot sa Elohim, hindi nato kaya. Apan siya maghatag nato og dalan aron maka-overcome ta. So, pasabot di ay no naagid siya way out. No, nga iyahang giandam. Sampo ni grabe naman ni akong sisining, grabe man ni akong test. So naa siya way out na. Okay. 1 Peter 2:9, Elohim knows how to deliver his godly people from temptation. Oh. Sometimes ang temptation ito ko na siya. Ha? Oh. Unsa may example sa temptation? Di ba? Ganina nata ko i-teaching ka ganina pero siguro next dapat na lang di siya. About sa testing ba? Nagitong ang process yun sa Elohim para pagpadala niya nato sa kining land of prosperity or itaw nato land of promise. Notice ninyo ikson puro na mga test. He humble you, test you to know what was in your heart. He humbled you, fed you with manna to test what was in your heart. Like for example, kami nag-isgot man ko niya itong una ba nga kita man ko ning kagabi nakita man ko itong picture sa mga bata pa. Then at that time baya kanang nalipay ko ba nga sila karon katawa na lang sila pero samtang naminaw ko kagabi nila duha ka buok akong pagbati kanang nalipay ko nga dagko na sila pero at the same time sa diyan nakahinumdum ko ba sa mga nangagi ba subok ko ba how na-imagine ako ba nga yun sa nako kung overcome to mga inato nga kamutong actually karon lang daan nindot lang ginang Elohim no kay karon kita ninyo daghan naman kita pagkaon pero during sa among time hilak gid imong kasing-kasing. Hilak gid imong kasing-kasing. Pero sulay gyapon to. Sulay gyapon to sa Elohim. Kana karon gisulayan ka sa pagpaubos. Gisulayan ka ning pagkauna. Gani dadado ni silag. Ganito yung isulti, hurot na ang bugas. Then pag wala na. Actually di mo ko na ang ikabalakan. Kung ang imuhang may naset nga ang imong kinaon puro bugas, pili ka. Ayaw gigiset kung pirmi bugas. Iset nga makakaon ka. Bisa kung sa i-provide, ipadala sa imong balay, kaon ka. Kaya naman, that is food. Isulayan ka na. Wala na kay bugas, taghamang kay tabalangoy. Kami ito muna, testimony, mag-ina ko na walang-wala na gyud, walay bugas, wala tanan, isuroy ko sa suba, nakakita lang ko gamay punuan sa balanghoy, isa ra ka unot. So, inana ba? Dili man gud angay hadlukan nga kanang wala tay bugas, wala tay kwarta nya, di na ta makakaon. Makakaon gyapon ka? Mo na gitawag og wisdom. Wala na kay sudan. Katuna wala na kay sudan diri. Urot na ang gabi-gabi. Pero naa pay sudan kanang ubod sa puso sa saging, ubod sa saging sa unggoy. Muna giluto ni grandma nga gitawag niya og wounded love. Wounded love, molded love daw to. Gitadtad na niya kanang ubod sa saging, unggoy. Pagkuman gigisa, pagkuman. Abot yun sa to niya. Ilan. Siguro na. Amot lang ninyo og actually karon di naman gid mo ang mabalak ka, hadlok kay nganuman. Pagkadaghan na natong balanghoy. So kana test. Okay. Ingon po diri, James 1:12, gisulayan kang tentasyon. Di ba? Blessed is the man who endure temptation, for when he is proven, he will receive the crown of life. So sometimes igsoon sadyang nakapasar na ka og kining kawaladon, sometimes sulayan kag kadadaan kag kwarta. So pagpadala sa imong kwarta, sulayan ba gyud og naa pa ba gyud ng pulong sa imong kasing-kasing. Di ba? Sa panahon nga wala ka, nakalahutay ka, kana kay gihuptay na pulong. Okay, di ba? Kita na ninyo for every test, kinahanglan makaplagan gyud sa Elohim nga naagi kay gihuptang pulong sa imong kasing-kasing. Otherwise, inaring mahitabo, kung wala kay gihuptay na pulong sa imong kasing-kasing, sa diyang sulayan ka, bagsak ka. Wa makay cancer. Wa kay huptan, para dayon ni brother. Sige lang kag trabaho, o wala kay gihuptang na pulong diha sa pagtrabaho ay kapuyan ka. Mumito na ako ang nasig man ko pagtudlo. Kaya naging ang pulang do not very well doing good. Trabaho ka kaya naging ang pulang dili ka maluya kay for in due season we shall reap if you do not lose heart. Muna ka mga pasalig. Kinahanglan for every test na haagi kay balong pulong. Karon. Niagi na kagawala doon. Karon tagaan ako ka kwarta. Sa diyan na nakikwarta, naapa bagi kay pulong sa kasing-kasing. Ba't pa man pag ay nakapasar ako ni gastuhon sa asa. Nalimot na ka. Acknowledge Him in all your ways and He shall direct your paths. Dito makagasto lang pa. For every test, kinahanglan ang imuhang pagpasar, naagi kay pulong imuhang gitipigan.
Ngano makatudlo ka na ninyo kay niagi man ko. Kamo pud unya, dili mo makatudlo sa uban mahitungod sa pagsulay kung wala po ninyong agi o giwan sa po ninyong pag-overcome. Muna uban sa diha mga sulayan, di ba? Sulay ra na mag-test mo nga butlog imong kuha unsay bation ninyo kamong estudyante. Ha? Maluya ma-discourage mo maya imo sa spiritual. Dili kali mo kapasar sa exam. Test sa Elohim ay mga discourage, mga trust, manguli, mangluod. Ha? Kanang pangpangluod, bagsak na. Oh, kanang mo rebuild bagsak na. Kanang magtubag-tubag bagsak na. Puro na bagsak. Oh. Na ingon na ba diri Elohim test the righteous. Sulayan niya ang matarong. So muna yung diha, ang purpose sa Elohim nganong nay mga pagsulay, unang-una mosalig ta sa Elohim, ma-obtain nato ang crown of life. Kaduha is to test our firmness to remain in Yeshua, hoping for the glory to be revealed. Mo na mga gamit sa mga pagsulay. Di ba? Sa eskwelahan og magkapasar mo, exempted, no? So mo tongtong buglaing ang. Oh. Kanang physical o spiritual mo umaora na nalay para release ana. Dili ka makaadto grade 1 o wala kay napasaran sa grade 1. Ano? Dili ka makaadto sa grade 2 o wala kay napasaran sa grade 1. Di ba? Dili ka kaadto sa grade 3 o wala kay napasaran sa grade 2. Inala mo pasar ka kada level, mo na sa spiritual. Oh. Sa mga pagsulay, ay kinahanglan mo pasar gid mo. Ang sao man yung pagpasar. Ang pagpasar igsuon na naagit mo'y pulong nga inyong i-answer. Inyong pugtan. Okay. Ha? Romans 8:18. Naingon diha. Ingon diri ang pulong. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ha? For I consider the sufferings of this present time. Sufferings. Ha? Kining atong alantoson igsuon, dili kakumparaon niya sa himaya nga atong dawaton. Imagine ang atong pag-antos diri 5 centavos. Ang himaya nga imong enjoy, ang price imong enjoy 1 million. Kumpara. Pero sometimes ganahan kita di mag-antos. Nawa ko kay himaya dawaton. Nawa na ipatakaran. Gamay ra kay obedience, di gyud ka obey. Pare ba nang example lang ha? Oh. Pare aning nay di ba, first day. Nya dabi na first day of the month. Oh. Sabot nato diri Matthew 6 mag-una kita trabaho sa kuluhaton sa Elohim. Seek ye first. Pero unsa uban? Oh. Gauna-una nang kanya ko sa senior dito. Actually kana bagsak mo gudwana. Pag mo pag-justify. Buluhaton sa Elohim first. Ay hatong uban. Kana lang daan sa test lang daan bagsak ng ana. Oh, mo lang sa mo gitrain mini grandma nga kung naay mission, direct ka sa mission, wa gyud diversion. Kanang naatay diversion bagsak mo ana. See? Kita niyo ang power sa test? Oh. Ako dili ingon nga nagpagarbo ko no. Oh. Sa tanan nga gihatag sa ko ang mission ni grandma. Oh. Wala gyud ko ingon nga kanang nabagsak ko na feel ko kay nganuman. Ug sa instruction sa ko direct to the point gyud ko. Wa gyud ko diversion. Pag ingon Randil, dito, direct sa kadito, mao gyud instruction. Wala diversion. O kamo karon, atuon mo syudad, mao ning himuon ha. Ato gyud mi to pero unya na nako tuon imo kuan sa ko diri. Oh, nakapoy saybit. Kan ang bagsak mo ano? Oh, Matthew 6:33 mo ta. Sometimes no kanang daghan kay tagkulang. Ngaon tanging ang pulong nag-ingon, unaha ko pagpangitag akong gingharian. Ang tanan igadugang ra nako. Pero nganong man nga wala ka madungagi kay wala nimo gyud perfectly na obey. Una pagpangita yang gingharian siya. Kamu na libasan 2 Corinthians 4:17. So diri ta sa trials. Ang trials igsuon is to test our faith. Ha? And to produce patience, to be perfect, complete, lacking nothing. Mawing sa James 1:2-4 ingon ito, count it all joy, my brethren, when you fall into various trials. Count it all joy. So, kung yan na pupuan ni, gusto na ramaan ni. Oh. Yan kanira bang trials igsuon? Ambot lang yo, magin mo ka, pipila lang sa inyo ang kaagigin o kanang sakto gyud nga proseso sa pagtuo, kanang iagigin mo breaking, melting, breaking, forsaking, breaking, melting, molding, sharpening. Muna nga mga proseso. Oh. So, applicable kay ni siya. Kay moingon tag kanang various trials, ang tuyo ana is aron makaproduce na siya pasensya, aron ta mahingpit, kompleto, lacking nothing. Wala may makulang. But sometimes nga bitaw naghantag kulang. Kay mis hapit na gyud mo pasar. Oh, ni sibat, ni lakaw.
Wala mo injure. Nabagsak. Oh, sabi ninyo, inani nang usa sa pagsulay pud nga kanang during sa among time, kanang kato pangingon ni grandma nga mga tutag China. Oh. Apil siya gisulayan aron kanang kun bagyud ka kanang takos bagyud kang ipadala sa misyon. Oh. So adto nga mawit daghan mami ipadala murag 5 mi adto. Nya si Mrs. wala gali maapil. Pero na isa ka igsuon nga gisulayan pud siya. Oh, gingnan nga karon si manahon na wala kitay uli kay concentrate din nanawag man iyang mama. Oh. Nga ani sa diri kay muni mo una. Oh. Nya di namugos pikag panangin ni grandma. Nya kay karon di magi siya tugtan ni gawa siya. Pagbalik niya imbis kay dadon siya sa mission, wala siya madala sa mission anuman. Tungod atong iyahang wa mo pasari nga sa mission. So sometimes inanak ang pumat sa Elohim. Ang unang kamo og naagi mi madunggan sa Elohim, confirmed by the elders, ay ayaw mo pag kanang panuko sa pagpupi. Ingon, ayaw ni himua. Kung disobey gyud ka. No? Sometimes kasubok po na ko itong mga ulitaw na itong mga dalaga nga balik na mention na money. Magbuot yun, no? Imbis kay tabangan nato nga madali gyud unta ang brokenness. Madali gyud unta ang plano sa Elohim. Wala gyud, no? When again, they always go astray in their hearts. Gatudlo ang elder, gatudlo ang mga igsuon, gatudlo ang mga ministers. Pero dili gyud. Karon, bisan pa katong susiwan karon, unsay minsay gani ng uto? Kanang buntag, napoy makinungdon. Wala na. Siguro muna una ka sa ni Muhammad. Puri natindog si Marilo, taas. Man, brother Tata. Sunod, brother Bernie. Sunod, brother Dados. Kaya oy. Tapos si tindog pa ni Kuya doon ba? Oh. Ang giapas na undang na diha, undang na. Unta na, pila na ka timaan sa pulong ganina. Wala gyud. Nako na isuot. 1 Peter 1:6 and 7. Ingon diha, sama na siya sa bulawan nga gisulayan. Oh, uning diri ang pulong nga applicable na ni siya. Oh, makita ninyo igsuon nga ingon diha in this you greatly rejoice though now for a little while if need be you have been grieved by various trials. That the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes though it is tested by fire will be found to praise, honor and glory at the revelation of Yeshua. So kani trials gyapon ni siya. Labangon man gud gyapon nato ni. Labangon ning chastening, test, trials, and sufferings. Ano sa maling sufferings? Ito, yung pagalit diri di ba si Paul? For I will show how many things he must suffer for my name's sake. Daghan alang tuson. Okay, ang suffering is to develop long suffering, perfecting salvation. So nagantos na ka. So ang tuyo pag pagantos, aron mo taas pag imong alantoson. Na katayan ninyo isa ka tuig, taog-taog saging. Na, what if, 40 ka tuig? Nami igsuon nga, isa lang kasi man kinaog kalabasa, ilampas na niyang kalabasa. Wala. Wala ginang yung nga, ako nasubok ko ba kay itong hisbot na mo kagabi karon man gud kita nako ba nga karon dagaya na kita nga dagaya tell you dagaya na kita nga dagaya siguro ang uban wala pa pero para sa ko bitong ingon ako sa inyo nga kanang mani magsulod man kita. Pero mao ni inyohang labangon. Mao ni akong gisulat dinhi. Unless mo endure gyud mo sa tanang butang. Una, endure submission. Mulahot tay gyud mo sa pagkailalo. Di ba ingon sa pulong, submitting one another in the fear of Elohim. Sometimes uban sa tuwa diri isig tan-aw og tawo. Kunya tungod kay di siya ganan sa tawo, di siya kapailalom siba. Angay niya po nang atuson. Mulahotay ta og submission, mulahotay ta kawaladon, endure poverty, endure afflictions, endure humiliation, endure the works, endure tests and trials, endure chastening and discipline, endure rebuke and correction, endure hardship, endure contentment. Kaya na ninyo. Naingon na ba ang mulahotay sa katapusan mo ray? Maluwas. Okay. Mo ni Hebrews 2:10. Klaro nito eh. Pas para ini. Dala ni shortcut. Anyway, kaya may paspasunta na lang ni. Hebrews chapter 2 verse 10, nagingon diri nga for it is fitting for him for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory to make the author of their salvation perfect through sufferings. So sa ato paigsuon, ang perfection sa salvation pinaagi sa pag-antos. So sufferings. So kanilang inyong tan-ang bitaw ang Elohim bitaw ba kanang depende sa inyong ang. O mo rin mo makaya tagaan kanya
panahon. Pero wala na nagpasabot kay maura na imong standard na diha nakataman no. Ha? Siguro ang paghimpit sa tong kaluwasan unta in 5 years time na perfect ang salvation. Pero dili man ka gusto ka ng pinaspasay, gusto man gyud kag hinahinay lang abaylohim. So muna mabot ka 40 ka tuig or 50 ka tuig. Hindi man ka gusto ka ng kasahon ka. Oh. Oh, pero at least bisag sa kadugay nahingpit gyud ka. Unta, gusto ni abaylohin nga, anak, antusan lang giding tanan kay after 10 years, makuha nimong putang ni antos after 10 years. Kadagaya na jud. Tubag na gid imong heart desire. Pero ikaw may ni-refuse. So anyway, kinahanglan mo apas jud ta sa standard sa Elohim. Dili kay ang atong standard ipakanaog nato sa Elohim kay atong ipasunod atong standard, dili na pwede. Yan na, mo apas jud ta sa iyang standard. Okay, so mo ni nga diri Okay, Hebrews 2:10, kamo na basa tong verse, to reveal Yeshua's life in us. So pinaagi sa pag-antos igsoon, mo nang dili lang kay mutunta kang Yeshua kundi mo-antos kita. Kay through sa sufferings, diha nimo makita ang kinabuhi ni Yeshua. Ito ba, nisuot ka sa sapatos ni Yeshua? Daghang kay mga preachers kan maayo kay mo sangyaw nga pero wa gyud tinuod makasulay o pag-antos. Ha? Itong igsoon nato, dili kuno ga-preach dito sa Amerika o kanang sin, dili ga-preach og pag-antos kay maayo ra gid ang relasyon, ito lag love syndrome. Puro lagi gugma. Ha? O gugma lagi ang i-preach nila. Saan na gugma? Kani dayong rebuke, dili gugma. Kani dayong correction, dili gugma. Kani dayong expose sa atong weakness, dili dayong gugma. Di ba? Open rebuke is better than love carefully concealed. Di ba? Proverbs 27 verse 5. Open rebuke. Maayo pa manggali ang gayang o pagbadlong kaysa gugmang tinago. Open rebuke is love, yapon na siya. So muni, ha? So, kamo na lang, dili na paspas na ta. So, biblical scriptural principles of suffering and persecution. So, biblical ba ning mag-antos kita? Okay, una, no servant is greater than his master. Di ba? Ingon ganito sa John 15:20, walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung ang agalon gilutos, kamo usab magalutoson. So, laro na ha, kamo na libasa sa ubang verses. Gani, the kingdom of heaven suffers violence and violent take it by force. So, ang kingharian sa kalangitan, suffers violence. Mo ni karon nagakitabo. So, ang case manggalian ni karon kani kita mo dito sa Nigeria, kasi bagong news karon, ang tanang mga Christian churches dito, kuan sa mga extremist, mga radikal, mga kanang mga sa part mana sa other side, no? Nga gusto sila nga kaniraging reliyon ang ilahang ipadagay dito. Naagay Christian pamatyon pangsulubon ng simbahan. So mo ni kingon diri, kaning kingdom of heaven suffers violence and violent meaning ang mga tawo nga violente take it by force. So mo ni kingon diri sa Matthew 11:12. So ang case ani Hebrews 11:35-38, yun sa sila pagpaantos. Ang uban gi-tortured, gikuhaan og mga kuko, giputlan og kamot, trials of mockings, no? Kanang gihusgahan ka pero gibugal-bugalan ka. Dayon scourgings, usa ning scourgings, gipanglatos, chain imprisonments, gikaninahan, stone, gibato, sawn in two, gigabas og kaduha. Kisa ganito gigabas nga prophet? Isaiah, yun sa siya pagabas. Gibutang siya ng lag, it's either gisulod siya sa lag, ang troso, gibangagan, gipastak siya dito din, gigaba siya, imo, ako. Kita mo ng imo, ako. Dili ba pa chinso ito muna? Katubang, ako, imo. Imagine, inay-inay, pagabot sa imong ulo, anak ka. Pero abi ninyo, muna kong gingon, pag naa kay Holy Spirit, anesthesia to mo. Wala kay Holy Spirit, yabaw ka. Igo lang ito, musulin din ako sa kukit. Sa bagay kapuko kitang-tang. Sown into. Tempted. Ipangtintan. Yun sa pagtintan. During sa time ni Maccabees, katong iyang mga igsuon at ilang mga kababayan, kay during that time, ang term na sa Greek Empire, nag-ihaw og litson baboy. Di pagkaon ng mga Hudiyo, kaon mo aning dili. Di mo kaon, ay prito mo tos mantika. Nabukal ng mantika. Kabasa mo anang Maccabees? Wa man gid sila mangaon. Giuna gibutang ang isa, iprito, ikaduha, pito ka anak. Doan ang aprito, fried man. Dili fried chicken, fried man. Tungod lang kay gustong pakan og baboy. Alimang kana. Tempted. Asa pa yun? Isa pang tempted. Ipasugid yun, dinagin sila niya siya sa imo zaman, padayon ka na imong tinuan o balik ka diri sa among tinuan. Ba luoy kay kitong nakabasa ko katong Hamas ba nga kuang kay siya Hamas member. Nya grabe siya ka kaning kanang sa tawag ni silang grupo kanang dedicated pa. Nya karon kay nakakaplag man siya kang Yeshua.
Nya mo to ihang mga kuan bang anong man gyud nga mo patay man gyud mi. Nana ba? Ihang siya question until such time nga nahayagan siya. Na karon kay nakaplagan man nga kanang dili na siya sa pagkahamas. Ay gitawag niya sa mga mamas gyud. Apil yang asawa girit gyud siya tubangan. Imagine. Dili pala kana gamay ra man na siya katong yung siya ni grandma nga ang mama o ang bana ya tubangan gipag-rape diha mga anak. Tungod lang sa ilang pagtuo. Dayon katupag yung anak nga gibunal-bunal ba sa kuan ba? Bunal-bunal sa bad side ba nga grupo. Kay padinay lagi si Yeshua. Nya gibunal gid dingding. Buak yung ulo. Wala man gid siya. Wala gid niya ginay bahala nang matay yung mga anak. Apil siya gipatay po. Di? Mo ni siya nitabo, no? Tempted, slain with sword. Gidunggab. Dayon wondered. Nahimong latagaw. Kuan na lang, walay saktong kuloy-anan. Destitute. Walang-wala, digwaan. Dito sa China, pag mahibaw ka na Christian, tanan imong mga kabtangan, ilahan ang kwaon. I-confiscate sa government, dayon prisuhon pag ka. Inanay lang punishment dito. Destitute. Walang-wala na ka. Afflicted, gisakit, gitormented, no? Tormented, gihasol, wandered in deserts. Nahimong na lang kang, wala kay kuloy-anan. Naglutagaw na ka sa disyerto, sa mga kabukiran, sa langob o sa mga dens. Kanang dens kanang langob. O kanang kulianan sa mga mananap. Mo ni hitabo, no? Mo ni man dila biblical principles of sufferings and persecutions. Pero actually part ni siya sa to journey. Ha? Dili ta mo ingon nga dita mo agi ni part ni sa atong journey. Muna karon pa lang daan pangamho na mo ni Abelohim. Ako pangamho na mo daan ug unsa mo nga simbahan. Kay ang uantos ani simbahan sa Smyrna. Sa Smyrna. The persecuted church. O bilong mo sa Philadelphia ay para sa kuha, no? Kaning mga nabilong sa Philadelphia nga faithful church. Nangamatay ni silang katigulangon, nangamatay ni silang sakit. Wala na ni sila gyud gilansan sa kahoy, gi-torture la, no? Lahi man kung kumagi sila. So, unang para sa kuha ay di ko atong Smyrna ay mag-faithful ko. Mo man akong hangin ni Abelohim, kita ba yan nimo ha, grabe na ako pagantos mo na akong gisuffer. Ayan lang po ko itugyan adtong kanang iyaha pa kong putlagi putlagi okay gyapon edisura, no? Alang po itong tangtangan pa ko nimog ngipon, tangtangan pa kong mata, no? Hiwaon pa akong dalunggan. Ayan po to. Kung mahimo mag-antos na lang gyud ko sa trabaho di bahala na basta kay ang akong kamatayon matulog na ko. Diba? Mo sugod mana. Muna ako ang pangayo. Okay. Kani applicable man ko di sa tanan pero naman tay choice. Pero mo lagi. Pero dili na ka ma-torture di na ka ay mag-faithful na lang. Kay ka na mag-faithful ka buluhan to gani gyud gusto init ayon. Grabe ni mo Bible study, grabe na kay katrabaho. Sabi na faithful naman. Dili na po ka i-murder dili na po ka i-torture Para sa ko mo ni akong understanding kung nahangyo ko sa ibig. Okay. Grandma bitaw sa grandma. Sa mga dinhi nga nangamatay. Wala ba ito gipang pusil? Gawas lang ni Jan. Kay si Jan, gipusil man gito si Jan ngano man. Naaman po siya binuhatan, nakapusil man po siya. No, nakapaagas man siya dugo, ay ang gibayran. Tama tong gipusil siya. Okay. Dayon next is all who desire to live a godly life in Yeshua will suffer affliction. Diba? Or persecution. Affliction ba persecution? Pakibasa daw po 2 Timothy 3:12. Ako na libasa. Yes, all who desire to live a godly life in Yeshua will suffer persecution. Kaya dito na affliction. Persecution. Okay. Paglutos. Okay. So, muna ha. Katog yung magkinabuhi og Diyos nun, lutuson din na. Kabalo naman wala. Dayon, next is children of Elohim, heirs of Elohim, if we suffer with Him. So, ang tinuod yun ng mga anak sa Elohim, mag-antos yun. Dayon, ang tinuod yun nga makapanunod sa mga panulundon, katog yung mag-antos. Ha? Romans 8:17, joint heirs with Yeshua. So, kamo na naibasag ako sa mga bersikulo. Na may part. Dayon, believing and suffering for Yeshua. Muna niya akong ingon, Philippians 1:29. No? Has been granted to us. So, believing means saving. Kanang suffering, it is a privilege. Privilege na mag-antos. Sa tuwa kay mag-antos, para nato, di panisa naman tali. Ha? Bininyo iso, naka-present ko ni Abelohim mo ng bisag kung sa kadaghan sa buluhaton diri na lang di ko manuman. Kumpara nato sa adtoson dito sa Jerusalem, kumpara sa atong adtoson sa Nigeria, kumpara sa atong adtoson dito sa Iraq atong mga kaigsunan dito pagkalisod.
Ha? Gatago-tago, dili makatulog. Kay ngano, pyramid katubaan kay ban dako na sila, pero diri sa tuwa, pagka nindot sa tungtulog, kaayahay sa tuwa. No? So nang kani pwede itugbang sa tuwa nga buluhaton. Oh. Karon pa lang daan, gawain malandong ko ba nga pag mahuman dai ning atong kuan diri. Mahuman ning atong fish pond, di ba next na to is swimming pool. Ibaw na magid ni abili ang coral. Coral. Kay na mga igsuon nga di na moagi okay. Asa na mga agi dito na sa buyo. Naingon ra ba ang pulong, ang dili moagi sa putahan are thieves and robbers. Na umuato tag langit, according ba ni brother, o di man yung panahon, mababag ni mo si San Pedro. Na og naamoy mamamiri, according pa sa doctrine sa ubang reliyon, nga manawag yung kang mamamiri, kaya di ka dawato ni Pedro sa putahan, dito makas bintana kagi. May mga sabi, dali mo din sa bintana, nakaagod sa bintana, kaya wamang po sa loob. Lalabos ka dito kaya. Hanggang Japon ka. Ngayon, kung dili mo dawato ni Pedro, dili mo na ako. Dili mo agis bintana. Ya, ikas bintana, wamang po sa loob imong pag ano, wamang po sa loob, dili sa Japon lapos. Kinsa ra may tagiya sa kwan. Wagi bitong Yeshua kasi Yeshua ra moy dalan sa langit. Si Yeshua ray nagandang nimo balay. Dili ka mga duwa natong mga nauna ng balaan. Okay, so mo nino. The spirit of Elohim rest upon us. So og naatay mga pag-antos, nagpahulay ang espiritu sa Elohim simo, ha? No? Kung hindi no, imbis unta kay nagdagan tag pag-antos. Di unta, gaantos ko ka dili. Nag-ingong diri, ni pahulay ang espiritu sa Elohim nimo. Isa to pa ni pahulay ang espiritu sa Elohim. Nakaambit kasi kapulay nga mo nga bisan daghang kag-alantoson. Hay. Ngano man nakapahulay man ka. Mystery na. Ingon diri 1 Peter 4:14. If you are reproached for the name of Yeshua, blessed are you, for the spirit of glory and of Elohim rest upon you. On their part he is blasphemed, but on your part he is glorified. Lahi no? Mo ni Rabon Yeshua sa kalibutan naay sila trouble. Apan kanako naamoy kalinaw. Nato pa og nag-antos, naay mga pag-antos, ay ang Elohim nagpahulay nimo. Kaya hayana. Espiritu sa Elohim, ni pahulay nimo. Natural, kung ang imuhang kalag, no? O ang Elohim naasunod nimo nagpahulay, ay makaambit ko ng kalagaw pahulay. O minagdaghang kay kalantusod, nganong makaya man nimo? Kay ngano? To aman si Elohim magpahulay nimo, naghatag nimo, nagpapahulay, naghatag nimo kapahulayan sa imong kalag, di ba? Matthew 11:28, sa mga niya. Take my yoke upon me and learn from me, for I am lowly in heart, and you will find your soul, and you will find rest for your soul. So, ito pa, makakaplag kag kapahulayan. Makakaplag po kapahulayan ng imuhang kalag kanako. Ay, naaraman din na din. Pero, once to I dig yun, gusto ko makantos. Ay, nahan ako na. Kaya ako makantos dito para yun nga, mahuman na ning tanan. Okay, number 6, the church began at Jerusalem suffered great persecutions. So, Acts 8:1, mo niyang panahon nga, gipatay si Stephen. Katibulaag na sila. No? Katibulaag na sila. Revelation 6:11, makita natin diri igsoon nga, ay pagkaanindot day aning mga nag-antos sa Elohim, no? Kay, ingon diri, and a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Naagi di ay mga daghan pang mga pamasyon, no? So pero ang nauna na gitagaan na og puti nga sapot misti. Okay, kapito, persecution was of Yeshua's first teaching. Di ba? Ina Mateo, bulahan mo kung kamo gilutos ang mga tao, BIBI mo. Di ba sa iyang dito? Rejoice. Abi niya isa po diyan no kanang lutuson taw niya magmaya di taw ta makadugang na ito ganti. Dili ra kay kanang trabaho ta maganantihan ta dili di ay kanang sa akto nga gilutos ka naglukso-lukso ka sa kalipay dako imong ganti. Ba sa ingon niya diri klaro ha? Bulahan ka mo gitos. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. No, kaluoy dahil itong maglutos, no? Kay kanang maglutos, butang-butang nato di may istorya. Sila naghatag nato ganti. Pero dili ko ta maganantihan o di ko ta mulong sa kalipay. Sila gilutos ka, di na ko kay. Hinani mo din mo sunod kang Yeshua. Itong kasabang nga ako na Bible study had something dias mangga. Nga itong panahon na naaman may gidauban ba nga katong gisurrender sa moa nga itong ilahang ni isuon ang mga ito ilahang mga gisimba ba. Nya kay
Giobserbahan di ini. Pagkabuntag sayo kay gitan-aw tong isunog. Nya kay naa pa may nabilin. Di grabe kay paglutos. Nya katong igsuon na tong silingan na naapil sa glutos. Gihilak-hilak siya kay nganong nadamay siya ba. Sige na di din mga lain di din mo tuod ta sa Jesus mo to. Hindi mo tuod ta kay Jesus lutuson di ta. Oh, nato ko na una kay kuanan ko adto nila kanang kulatahon ko nila nya. Nindot lang kay ilahi kay pagkabuntag nakaulit man ko. No, naghay ko diha mo sumanggasay, di kilaan di nakatabok man ko dito. Gigukod ko nila. Ano ko na mapsi kay nakasakay naman ko sa tabok og skinan. So anyway, katong igsuon dito, grabe siya mahay-mahay. Ay bago ko man pumunta siya nga kung totoo. So mo ko ni igsuon nga, ang ato day ani rejoice and be exceedingly glad for great is your reward in heaven. Sa akto lang di ay nga magmaya taw magluksulok sa kalipay. Ganti na to. Great is your reward. Mo ni, no? So appeal na siya. So ang puntos di ay kung lutuson ta nagdugang nagganti na to. So ang atong attitude di lang punta mo kuan, mubalos nila. Pero sigurado gyud ang ganti. Okay. So kinds of persecution the church will suffer. So unsa man nga mga klase sa paglutos ang alantuson sa simbahan, kita ni siya. Una na gitawag nato personal persecution. So kanang personal happen immediately after you have been born again. Or meaning pagdawat pa lang nimo kang Rabon Yeshua, naa na kay paglutos. So kinsa naka-experience ana? Experience na mo? Gikulata ang asawa kay una nakabig, gikulata sa bana. What ang bana? Naunang nakabig, gibiya sa balay paghuman, tuan ipon og lain. No? So na po inana. Orang anak nakabig, suko kayong ginikanan, gipalayas, gidabdaban ang kuan, gidabdaban ang sanina. Kahinungdong ko anak kato si Brother Jenny Ruas nga in-issue students, nakabig man siya, taga-Davao man. Pag uli niya kay, naibawan man siya ginikanan nga, born again siya. Ay, diha dayon. Yang mama, gi kuan ang tanan niyang sanina, gi dauban. Di siya mo baling pagka-RC. Ay, dauban niyang sanina. No? Wa man gid siya mo balik agi dauban. Mo wala tong luoy kay to siya kay tapos lawas sa god niya. Inusara siya. Nya mo to ingon siya nga paghugaw na daw iyang sanina then break na. Maglabas siya, kanang tago siya sa libon. Labas niya tanan yang break na tanan to, uga. Tago siya dito. Pag mauga, ayan niya suot. So abi ninyo, sa diha nga nakabig nagkuan bitaw siya kanang yahag itong gi-injure, napuslan man gito siya dito sa Marawi. Signs and wonders, nag-uwan yun siya ha. Magkasa nga, painom sila o kining ko. Snack ba, pero trap na ito. Pag-pray pa lang niya, buto ang baso. Daghan pag yun niya, gani, na bless kay ko ito, magwali ganito siya. Ulitaw mo ito siya. Mabless ko kasi gwali. Nindot kay siya gwali ba? Niya, mo ito nga, patay naman na siya, kay na-assign man siya dito sa Bohol, murag something ganito dito sa Maribuhok. Kaya mo mang gitihang target, ang target man niya, mga RC man yun. Musulot to siya simbahan, magwali dito simbahan. Kanang couples for Christ, ana, mag-sharing. Mo-share ko dyan, pindog ko dyan. Mga kabig lagi ang mga membro. Power kay ka na manulti lagi, nagi power iyang preaching ba? Sa mo to kay, nahibawan to mga 1998, dari naman sa bukid. Nahibaluan na lang namo nga patay na siya, gilabi ang lawas ka na lang. Kanang putangan bitag plastic yung ulo. Gikapo siya ba? Anyway, ulit mga puto siya. So, mo puto yung itabo sa yaha, no? Nga rejection by family or rejection of family. So sama ni kang John 7:35 pareha po ni kang Rabon Yeshua ang yang mga pamilya yang may igsoon. Di galutos gid siya ha. Di na pa magali siya. Ngano na man kading di makabuhat dito sa pista. Pero actually si Rabon Yeshua ni adto dito pero secret nila. So actually, wala gid siya gidawat siyang family, no? Na rejection sa family will expose you to danger. Gali katong sabi to nga daghan naman na karon kanang bitang manhamo sa Facebook o sa YouTube kanang ilahang ay channel diha nga Divine Revelation nya katong loy kay tong kuan ba kanang sa Egypt man to na itabo dalaga ba nga ganahan kay siya mosimba sa kanang sa mosque nga anak bitaw dayon actually ang hitabuad to di ba kita mo na Muslim nga si Rado gid tanan nya natripan siya sa parit nila ba giri gid siya giri gito nga dalaga dayon pagabot dito kung itugan siyang mama siya kay gisagpa siyang mama ngano kuno nga masing napatintal-tintal siya nya pero sabi kay ni sila so dako kay tong question siyang huna-huna until nga naay nadunggan niya about kan Isa Yeshua kay Isa masi man dito so nagpakita gyud si Isa sa iya si Rabon Yeshua sa iya so mo to nga wala na kay ko katuhog adto basta kay nakaka-plug siya kang Yeshua dayon kay laylas na siyang mama ilutos na siyang mama gi palayas gid siya no layas gid siya nga imagine murag I think 13 14 siya anak ni gayon na gipalayas siyang mama nowhere to kuan siya yang padulungan
Pero nakanindot na lang kay naay ni salo sa yahapon nga mga Christian po dito nga ang mga kasinatian rejected po sila mga parents. Tungod kay wala na magpabilin sa mao nga tinuoan na sila kang Yeshua. So, tali, mo to'y unay lang na-encounter, no? Family persecution. So, mo nahitabo po itong Yeshua. Family would expose you to danger. No? Sila, lahi maning sa Muslim world bitaw, basta makabig kang rabon ni Yeshua, kay i-disown ka sa inyong hangkuan. Nang dili ka dawaton sa inyong pamilya. Makauulaw kayo. Na-reject na ka. Oh. Tanawa ba, napagato'y isa ka prince sa Saudi, nga nakabig kang rabon ni Yeshua. Oh, kabasa ba mo ana nga grabe po siya rejection pero wala siya basta kay niyaha si Yeshua gyud. So kana no mo na gitawag tog personal persecution. Ang second is social persecution. Ang social na gali is dili na pamilya ha, gi-reject na kasi mong friends, neighbors and community. Dili na ka madawat. No. Oh, dayon mo ni ang diri rejection of friends dayon. John 10:31 the Jews took up stones to stone him. So nahitabo batuon pa gali sa silingan, batuon pa ibato na isra ni Yeshua. And mo na yung nga, a prophet is not without honor except in his own country. So, wala kay dungo. Gawas lang sa imuhang syudad. Oh. So, anyway, bisag sa imong syudad, pwede po kang di na madawat. So, mo na kitawag na ito mga social persecution. O, kining institutional persecution, government na gini. Rejection from governing authorities through people's power. John 19 verse 15, mo na nitabo kang rabo ni Yeshua. No? O, ito galing basahon. Mo na ni katong pagdakop kang rabo ni Yeshua, dayon gipaatubang na siya kang Pontius Pilate. Tubang na siya ni Pontius Pilato. John 19:15 ay ang galit diri oh. But they cried out, away with him, crucify him. Pilate said to them, shall I crucify your king? The chief priest answered, we have no king but Caesar. So, actually people's power na nga ilansang na tao, ilansang. So, tingog na to sa katawhan. So, nagtawag nila, institutional persecution. So, gireject na ta sa gobyerno. So, mabito din sa to ading hindi lang yung kayo magpa-attach din sa itong, mga government kan kay one day, mura po niya ni gamiton nga utos na to. Diba? Tapi ito kang grandma. Katong pag-open sa KRCI, mga bata nga mga street children, abandoned children, giagi sa DSWD. Kompleto papilis, gianhidin ni. Pagkahuman, naaman to'y bata nga nakaikyas, isumbong dito sa DSWD, isumbong sa pulis, dayon ang mismo DSWD nga head, mura po'y nibali. No? Nibali sa tuwa. Itong mga papilis na kompleto kay pirma, ipagdala nila, ipagkuha. Kuha mo ito sa pulis. Nga, kinsa nga mga kuha ni kontra sa tuwa ito, DSWD, EBS-CBN. Pero tanawa ang judgment. Kato pag ito first time na nag-open ang EBS-CBN sa illegal, yang gi-feature nila to kanipag yung mahanay. Pero tanawa ko sa ibalo sa iling sila bungkag, ba? Nawala sa illegal. Antod karon wala nang gali ila. Judgment magdito nila kay ano? Diha sa SI atong una, dili pa man na ng SI. Ang kuan na to is kana pa man kahoy ang rihas. Kanya ang mga bata naa sa sulod sa SI, then ang nagkamera man naa sa gawas naghilak ang mga bata. To think na dito yung preso. Pero actually nanghilak mo tong mga bata kay dili gusto mo ba nila. Sa tanawa ra ko sa ka balasubas no ilang reporting ba. Muna nagigabaan mo ba sila? Or naagali kanang mulutos na agili na judgment sila. So, mo ni, no? Ungodly governing authorities. Okay, amo na basa sa verse no, Acts 16:19. Mo ni nahitabo sa panahon ni Paul nga katong gigisig yun nila ilang mga sanina o ilahag yung gilatiko. Si Paul o si Silas man siya ang nahitabo ani. Kay katong gi-review ni Paul katong babae nga nagsigi opportune teller, no? Nagsigi panagna para makaganan siya ang iyang amo. So mo ni tabo, no? Tibuok to nga mga grupo giwanggit silang Pablo gilutos. Dayon mo ni Pablo sa kinabuhi saying that chains and tribulation await me. So pasabot igsuon nga ingon nga mga alagad ta sa actually kaning Acts 20:23 mo mangguni ang iyang panagna dinhi di ba ningon siya I will show how many things he must suffer for many things. Mo ningon ra Yeshua. Dili karon nahitabo gid sa kinabuhi ni Pablo nga gisinatik gid niya unsay direction sa iya. Unsay ikasod ni Yeshua sa iya. Pero giantos niya tanan ay nganuman kita man niya kung sa kakabulahan yun ang mga pagluto. So, kung ito naghan kayo siyang makita din, no? Na reward, privilege, sufferings, perfection. Muna na itabo, no? Yan. Okay. Another question is, why must we suffer? 1 Thessalonians 3:3, we are appointed to it as followers of Yeshua. Dili na ito na angay ni kaya appointed ta na igsuon, whether we like it or not, maugin na yung atong padungan.
Muna nga yan, pagduha-duha. Kung sa may tuyo aning teachings nato, to prepare us. Kaya gusto man kita mabalaan. Kay ang kaning test, chasing trials, sufferings, isa man guni nga makakontribute og dako kayong pagkabalaan sa kinabuhi. Muna man diri so that no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed to this. So arang walay mabalhin-balhin or ini nga mga alantuson kay kita kabalot nga appointed ta ani. So actually appointment ni sa tuwa as followers of Yeshua. The next is, it is a means of salvation for those who persecute us. So kaluwasan po ni sa mga naglutos. Notice niyo si Pablo, wala niya gipatay si Stephen, maluwas siya. Na kung tanaw mo ninyo sa history, bisan karon sa mga nahitabo, katong mga naglutos sa mga alagad sa Elohim, nangakabig. One day, naana kita mga, nag-decide ko nga makapalit ako kayo nga kaning kay akong naguba man katong TV, no? So, nag-decide ko makapalit ka ng dako-dako nga touchscreen kay mananaw tag movie about sa mga ipag-tortured na mga Christians, no? Apil atong last nga nga kita katong itong sa itong salida, baliktad katong The Last Spear, mo ba to? The Last Spear, katong ni kuan sila dito sa Amazon Jungle ba? Nag-preach sila atong tribes dito dayon ipamatay tong 5 ka banan nila. Airplane good sila, dahil pag landing nila dito, mailang sabot, pagkahuman, gisibat sila. Dayon, nahitabo ang mga asawa na dahil nagpadayon sa buluhaton niya. Kato nga village, Tibok village, nakabig ito sila. So, one day niya ito ng tanawon. So, mo puno na, kaning paglutos, mo nahitabo sa Acts 9:1, si Paul man si Paul nga naglutos, ay nakabig na po siya. So, it is a means of salvation for those who persecute us. So, malipay, gudita mo din ng pulong nga, bless those who persecute you, nga naman. Kaya kaluwasan dahil ito sa naglutos. Dahil it is a proof of our obedience to the Master and the love of Elohim through us. So it is a proof. Kamu nabasa sa verse no, apil magya po na sa kuan. Muni usa ka prueba sa atong pagka masinulundon sa atong agalon ug ang gugma sa Elohim na nato. Tinuod nga nahigugma sa Elohim, ug tinuod ka nga makahupot nga nga gugma, kinahanglan naa gid tay pagantos. No? Dayon, last number 4 is to feel Elohim's comfort or consolation for us. So naa po di ay comfort sa diha nga naay mga paglutos. Naay paglutos, naay mga pagantos, naay mga tests and trials. Di ba? Natong sa time ni Job, kung saan ito iyahang, sinati. Apilo na tanan, no? Kasi natin siya kisini, kasi natin siya test, kasi natin siya trial, kasi natin siya suffering. Pero on the end, kung saan may balos. Kung saan balos? Restore, double. No? Double. Iyang anak na pulo, gilisag pulo, puro pag mga guwapo-guwapo. Ang iyahang pila ka kamil, gidobli, ang iyang ship na 3,000, gimong 6,000. Pila to? 6,000, 7,000. No? So, double. Kung unang naay comfort, nakita sa tuwa. Kung muagi ta ni ini, ay naagi na siya comfort. So, makita ni, muna gingon din ni Pablo, 2 Corinthians 1:5. Nagingon siya din ito din basahon, hapit ng tumuman. For as the sufferings of Yeshua abound in us, so our consolation also abounds through Yeshua. Klaro, no? Tungod sa mga pag-antos ni Yeshua na nagdagaya kanamo, sumuusab ang mga hupay nga nagdagaya kanamo, pinaagi ka Yeshua. Sa ito ka, kung naay daghang paglutos, dool kay si Rabon Yeshua, kanunay siya naghupay na to, kanunay siya nagcomfort, kanunay siya naghatag og kining paghupay. No? Muna, ang mga pag-antos. Dayon, last is for the perfection of our salvation. Mooni ang paghingpit sa itong kaluwasan. Okay. So, ang faith, kung saan paghingpit sa itong faith, ang faith is perfected through faith through what? Works. Okay. So, na-perfect siya, no? Okay. So, ang kaluwasan po, na-perfect po siya, pinaagi sa sufferings. So, mo rin siya. Napantay sumpay nato nga pagtulunan. Ang next ani nga sumpay nato is what must be our attitude in time of suffering, chastening, and testing. So, unsa na po itong attitude? Sa diha natay sulayan, sa diha nga mag-antos ta, sa diha nga i-chasten ta. Dayon, next is how to perceive or discern the spirit of truth against the spirit of error. So, apil niya gyapon. Kay kanidi ay nagkinabuhi na ta nga unta straight, dayon madisib ka sa spirit of error, usapon na nga mahimuman sa nga dili nato ma-attain ang holiness. Dili nato maabot. So, tuduan po tani. So, taas-taas ni murag 3 Shabbat palagi nato ni humanon.
Apa ni oh? What and how to prepare for our oppressive times. How to prepare for oppressive times, then levels of persecution. Dayon, methods used by Satan today. Unsay mga methods na gigamit ni Satan karong adlaw. Okay, muna to next na to mga tabi. Okay, any question? Wala na?